Pero doon po sa mga gusto magtindahan, di pag-aralan po natin. Feasibility study, anong lugar, magkano gastos, magkano projected expenses, magkano return, ROI, ilang taon, ilang buwan. Yung kabahin sa tungkol sa tindahan na hindi na itutuloy ang tindahan. Nag-back out na sa tindahan. Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati muna sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Pag-uusapan po natin yung patungkol sa tindahan ni Beyonce na inumpisahan na pong gawin. Na kung saan ngayon nabalitaan natin, stop na raw. Hindi na raw ho itutuloy yung tindahan po ni Beyonce. Ito ho ba ay totoo o ito ay prank lang? Kung sakasakaling totoo, ano ho ba ang mga advantages? Marapat ho ba o maganda ba ang naging desisyon or hindi? Pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, konting paalala muna si Kuya Julay, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, pakisubscribe po, Julay Paunil, tapos pakipindot po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, pakisama, pakifollow po at saka pakilike yung mga upload po natin. Tapos syempre po, sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, lagi po nating suportahan, panoorin ang kanilang YouTube channel at idamay po natin ang mga Lingap partners. Kami po yun, mga reactors, mga K-boys, mga charity vloggers, at mga katukatuwang po ng Team Kalingap. So maraming salamat po sa inyo. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin itong patungkol sa ginagawang tindahan sa harap ni Beyonce na kung saan po ay naging usapin po noong mga nakaraang araw. Ang punto lang naman po ay yung maganda ng bahay ay matatakpan dahil yung ginagawa pong tindahan ay napakalaki. Mula po dun sa gilid, halos masakop yung sa may terrace. Ibig sabihin hindi lang po 3/4. Halos konti na lang po ang natira. So napansin po yun ni Kuya Bal Santos Matubang, kaya ang komento niya po, parang sayang naman, matatakpan po yung ganda ng bahay. At dahil po doon, marami po ang nag-react. Although hati naman po, yung ilan nagsasabi, oo nga naman, sayang yung ganda ng bahay, matatakpan na ng tindahan. At yung karamihan naman sinasabi, ano ba yan si Kuya Bal Santos Matubang? Ano ba ang ilan sa mga reaktor? Bakit pinipigilan nyo na ang sponsor naman daw ang magbibigay o mga ngapital dun sa tindahan? At ang layunin naman daw po ay para kumita yung pamilya ni Beyonce. So kung iisipin po natin, tama naman, may punto naman po. Kung sakaling kikita po yun, makikinabang po sila. Kaso nga lang po minsan iniisip natin, paano kung hindi? Sayang po yung bahay. So pag-usapan po natin, mga kabayan po natin yung topic na yan. Dahil nga po kagabi, o kaya halos madaling araw na, nabanggit po ni Dr. Love na hindi na po matutuloy, sabi daw po nung sponsor. Nakakalungkot ito, nakakaiyak. At handa na ba kayo? Yung kabahin sa tungkol sa tindahan na hindi na itutuloy ang tindahan. Nag-back out na sa tindahan. Stop na po ang construction. Humingi na rin sila ng pasensya. So hanap tayo ulit ng panibago na magtutuloy. Pero malaking kawalan dito, sayang. Sayang talaga. Para sa kanila din sana yan. Nga, tayo magagawa. Baka na-offend ng sponsor. Iko lang po masabi. Kinakausap ko naman na ano lang. Sila man ang umaya, wala tayong magagawa. So wala po, ano dito, pwede pa naman tayong humingi ng, pwede naman ituloy, buo naman na. Sa iba na lang. Hanap na lang tayo ibang pwesto. Dahil wala tayong sisihin na tao. Kasi yung sponsor naman ay umayaw lang. Sila lang, hindi na nila itinuloy. Ano ba yun? Di ko alam kung anong dahilan. Basta ngayon lang nag-text sa akin, inano ko nga. Sabi ko, baka nagbibiro ka lang, sir. Sabi ko, yun lang. Sana naman magbago pa. Sana magbago pa. Maawa. So yan po mga kababayan po natin. Dito po sa hindi pagtuloy ng construction, ano ho ba ang masasabi po ninyo? Pwede nyo pong i-comment po sa baba, ano? Pero siyempre po, lagi natin itinatanong, ito ho ba ay makakatulong or hindi? Alam niyo po mga kabayan po natin, yung mga ganitong bagay kasi, kapag iisipin ho natin na 100% yung tinatayong tindahan ay kikita, ang isipin natin ay mali yung desisyon na ihinto, sayang yung kikitain. Di ba mga kabayan natin? Pero kung iisipin naman po natin,
na kung sakasakaling lakihan yung tindahan, takpan yung part ng front ng bahay, tapos gagastos po ng malaki, pagandahin po yung tindahan, mga ngapital. Tapos kung sakasakali pong hindi kikita, ano po ang susunod na gagawin? Siyempre po, isasara din po yung tindahan. At kung isasara po yan, hindi nyo na po maibabalik po yan doon sa dating itsura ng bahay, mga kabayan po natin. Kaya ngayon pa lang po, baka isipin natin, baka tama nga si Kuya Bal Santos Matubang. Na maaga pa, naagapan yan, nagsuggest siya, bagamat hindi naman po yung pinapahinto ni Kuya Bal Santos Matubang. Kumbaga po dahil sa mga napag-uusapan yan, yung sponsor daw di umano ang nagsabi na wag na munang ituloy. Na kung saan po sa tingin natin, baka nga po mas maganda. Kasi yung pagkakaroon po ng tindahan ay hindi 100%, yun po ay mag-click. At saka po may mga bagay-bagay din po kasi na maaaring sabihin natin na mabigat sa part ni na Beyonce. Kasi kapag nagkaroon po tayo ng tindahan, lalo na kung medyo malaki-laki, sa malamang ho ay magbabayad tayo ng tax niyan. Registration, yung business permit, o kaya building permit, baka hanapin pa po yun. So medyo may konting complication yan, mga babayan po natin. Tapos bukod pa po doon, kung sakasakali may tindahan po dyan, sa malamang laging maraming tao po yan. Bibili, o kaya tatambay yung ilan, may istorbo po yung pamilya ni na Beyonce. Imbes na nagpapahinga, makapag-relax para kung papasok sa school, medyo nasa kondisyon, baka may istorbo po dahil laging maraming tao. Tapos isa pa po, yung mga ganyang tindahan hindi ganun kalaki po ang kinikita niyan. Mag-obserba po kayo kahit sa lugar po ninyo. Marami pong nagtatayo ng tindahan tapos hindi naman po tumatagal. At yung iba naman po na nagtutuloy-tuloy, tanungin nyo po kung kumusta ang kita. Hindi ho ganun kalaki, mga kabayan po natin. Although yung iba, kapag maganda ang pwesto, medyo nakakatsamba po. Pero yung mga normal na sari-sari store, lalo na, medyo maliit po ang kita niya, mga kabayan po natin. Baka nga dun sa 3%, 4%, mahirapan pa po. Pinaka-net, baka mahirapan. Ngayon kung sakasakali pong mahina ang kita, ano ho ba ang tendency po? Sa malamang, isarado rin po yan. Ngayon ang problema po kapag na-construct na yon, ay mahirap pong magbaklas niyan. Ibalik sa dati kasi gagastos. So titingga po yon, mga kabayan po natin. Kaya nga po maganda yung suggestion po ni Kuya Bal Santos Matubang Ang sinasabi niya, ang magandang ayusin muna yung bakod. Bagamat yun po yung proposal natin kahapon, kung hindi may iwasan yung tindahan, ilagay muna yung bakod tapos yung sa may corner, pwedeng gawing maliit na tindahan na hindi masyadong maapektuhan yung bahay. Kung sakali man pong biglang isara po yan, yung bahay hindi naapektuhan. Kung sakasakaling mag-click naman okay lang din. Kaya para sa akin po, mga kabayan po natin, parang okay lang na hindi yan ituloy kung sakaling nagdesisyon yung mga sponsor na wag ituloy, para sa akin okay lang. Kasi ako po naniniwala na hindi naman po yung sasabihin ni Kuya Bal Santos Matubang kung wala siyang nararamdaman o kaya based sa kanyang experience na talagang mag-click yung mga ganong klase ng negosyo. Kaya isipin na lang po natin, baka blessings in disguise po ito lumalabas, mga kabayan po natin. Parang ang dating po sa atin ay nakakalungkot, pero yun pala ay makakabuti. Ang isipin po natin, ano kung magagawa na yan tapos hindi mag-click? Titibagin natin? So sana po, yun na lang ang isipin nung mga nagtampo po kay Kuya Bal Santos Matubang. Nice. So ngayon po, hindi naman natin inaalis po na gumawa o kaya mag-isip ng pagkakakitaan. Maraming paraan. Kung gusto po talaga ng tindahan, humanap na lang po ng pwesto na hindi doon sa bahay. Kasi nga po, may stress ka dyan talaga, maaabala ka, mga kabayan po natin. Kung pangkabuhayan ang gusto po natin, humanap ng pwesto. Parang big time, businessman. Gaya ng sinabi ni Kuya Bal Santos Matubang, bihira lang naman sa mga businessman na yung bahay nilang napakaganda ay nandoon yung tindahan. Di ba real talk po yun, mga kabayan po natin? So kung sakasakaling gusto pong maghanap ng pangkabuhayan, humanap po ng ibang pwesto siguro. O kaya doon sa mas malapit, o kaya halos natatanaw pa doon kung meron. Di ba pwede naman po? Kaya ang sa akin lang po dito, wag nating isipin na para bang pinipigilan ng Team Kalingap. Malay po natin, pinapaisip sa kanila yung mga ganyan para hindi po tayo masubo kumbaga. Inuulit ko po, mahirap po magsisi sa bandang huli. Lalo na po, maapektuhan ho yung ganda ng bahay. Doon naman po sa mga nagko-comment na hindi problema kung sakasakaling maapektuhan yung bahay. Oo naman, maaring tama po kayo. Kaso nga lang po, hindi pa natin sigurado kung yung tindahan na itatayo dyan ay kikita or hindi. Paano kung hindi kumita? Di sayang yung gastos, masisira pa yung bahay. So sana po maintindihan po natin. Itong mga nangyayari po dito, isipin na lang po natin na baka pinapaisip to sa ngayon para hindi tayo magsisibandang huli. Inuulit ko po, hindi pinipigilan po yung pangkabuhayan. Maraming pwedeng pagkakitaan Ang alam nga natin, may babuyan yan. So tingnan natin kung pwedeng palaguin pa yon, kung maganda yung location. Kung malaki ang kita, maganda ang kita, imbis na nag-aalaga sila ng hindi nila pag-aari, mag-alaga na sila ng marami na pag-aari po nila.
Di, pwede naman yun, mga bayan natin. At sanay na po doon si, yung tatay ni Beyonce, yung tutuusin. Pero doon po sa mga gusto magtindahan, di, pag-aralan po natin. Feasibility study, anong lugar, magkano gastos, magkano projected expenses, magkano return, ROI, ilang taon, ilang buwan. So, pwede naman po yun. Hindi naman po yun po pwedeng alisin. At wag lang po sana na yung mga sponsor ay dahil dyan magtampo na hindi natulungan si Beyonce, ay mali po yun. Kumbaga po, yun lang naman yung patungkol sa pabahay na malaki sa harapan. Yun lang naman po ang concern ng Team Kalingap. Wag po nating masamain po yun. So sana po maliwanag yung ating mixing reaction video po sa pagkakataong ito. At sana wala na po yung mga tampuhan. Mga bayan natin, maging malawak po ang ating pangunawa. Tayo po ay nasa Team Kalingap, one family po yan. So yun lang po na siguro. Kita ulit tayo sa mga susunod pa nating vlog. Pero siyempre po, magpapasalamat muna uli ako sa mga supporters ni Kuya July. Laging nanonood po sa ating mga upload, sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Lalo na po yung mga hindi po nag-skip ng ads, nagla-like, nagsishare. Kaya kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.